Yung delata. May sisiw! Alrighty! It is I, Manong Jaire, back with a brand new Monday Night Alak Tutorials. I'm here with me! May nag-donate kasi. 50 pesos, dinonate niya. Kala Ang ko sabi 50. daw, Sheila Hernandez, subukan nyo mag-French fries pulutan alak tutorials. So, pulutan daw, French fries habang nag-aalak tutorials. So, yung mix natin for today is dapat babagay dun sa pulutan na French fries. Oh, yes! Your wish is our command. Kaya pala nandyan na yan. Oh, ayan. Yun pala yun. Ito yung French. Akala ko kung para saan yung French fries, akala ko merienda natin eh. Merienda, pulutan, pero ni-request kasi ni Sheila. Ni Ayan, Sheila. Ayan. Thank you, Sheila, for the request and for sending the 50 pesos. Shoutout Ito sa siguro yung 50 pesos mo, naging French fries na. Yeah, shoutout sa mga nagdo-donate. So, sana marami pa magdo-donate, no? Para tuloy-tuloy tong channel at maging full-time job na namin, di ba? Oh, yes! Let's go! Actually, by the way, malapit na kami mag-stream. Oh, yeah. Okay, so, ang ihalo natin ngayon is gin, gin, tapos 4 seasons na yung delata. Either Dole or Del Monte. Mas mahal kasi si Del Tapos Monte. gin. Kaya ang option is Dole kung gusto niyo yung mas budget-friendly. Tapos meron tayo dito, syempre legendary to. Matagal na namin ginagamit to. Lime juice! Ngayon lang ulit nagbalik. Ang pagbabalik. So, binagay talaga namin. Ay, by the way, gusto nyo ng dip. Masarap yan eh. Paano dip? Ano, French fries dip. Yan o. Good. Rick J, nasaan ka na? Ibalik ba natin yun? Oh, Rick G, nasaan ka na? Baba ko muna Busy. si Trevor. At dahil dalawa kami, ang sabi sa kodigo namin dito. Suotin ko muna si Robert. Lahat ng gamit may pangalan, no? 2 ounces, gin. Habang nagmi-mix ka dyan. Ay, may topic pala tayo dito Talaga? sa episode na to. Lahat ng alak tutorials video natin, meron topic na pag-uusapan. Okay. Short topic lang naman. At ang pag-uusapan natin ngayon, usapang hypocrisy. Hypocrisy sa paano hypocrisy? Kasi malawak ang hypocrisy. Okay, So, pag-uusapan natin yung double standards. Okay, ito yung mga tao na... Double standard saan? Ito, halimbawa, ayaw ko makipag-associate sa'yo kasi nadadamay ka sa mga kung ano-anong issue kahit hindi mo kasalanan. Pero, sumasama pa rin ako kay ganito. Sumasama ako kay ganito kahit siya yung nagsisimula ng lahat ng issue. Tungkol sa akin. Oo. Ang tanong is bakit? Yun nga ang tanong. Bakit? Ano yung double standards ba tawag? Siya yung nagpapasimuno ng issue tapos sa kanya ka malapit, tiniiwasan mo yung mga taong ginawa niya ng issue? 3 ounces lime juice tapos 6 ounces ng itong Dole 4 seasons. So, tuloy mo yung usapan. Wait lang, baka malaglag si Trevor. Okay, so since hindi naman natin alam kung ano magiging reason kasi nga in general speaking tayo, ang masasabi ko lang doon, kung gano'n ka, may problema sa'yo. Oo. Diba? Unless bias ka sa tao na yon. Oo. Yun. Diba? Posible. Kung bias ka dun sa kaibigan mo na yon, huwag ka na makipagkaibigan sa iba na nagiging hipokrito ka, diba? Okay na lumayo siya. Okay na lumayo ka. Dahil ayaw mo sa napapalibutan siya ng mga issue. So, ang pagiging hipokrito mo is mas pipiliin mong maging malapit sa taga-issue compared dun sa nadadamay sa issue. Ang galing, di ba? Parang yung baluktot yung pag-uutak, no? Pag-uutak. Oo. Baliktad yung utak, no? Baluktot. Baluktot yung pag-uutak. Kala mo, kala mo tanga, no? Tsaka isipin nyo, walang kasalanan, bigla na lang magagalit or ayaw makipag-associate, di ba? Parang yellow kasi. Maliban na lang kung yung kaibigan niyang nagpapasimula ng issue is na-brainwash ka na abot sa taong to. Kaya mo siya nilalayuan. Kasi posible din yun. Kung maraming tao ang nang-i-issue sa'yo, maraming negatibo sinasabi sa'yo, malamang sa malamang, maraming lalayo sa'yo. Oh. Bakit? Kasi they were fed lies. Oh. At saka ito, kung madali kayo ma-brainwash, sorry to say, tanga ka. No? Tanga kayo. Di ba problema na yun sa Pinas, yung fake news? Oo. Ang daming na sa fake news. Balik ka na to. Ang daming na sa maling akala. Kaya, yung delikado Pag hindi sila well-informed,
delikado talaga mga kaunggoy. Ang daming napapaikot na narrative, di ba? Alam nyo guys, Hindi lang to para sa mga issue, kundi sa buong sanlibutan na rin to. No? Pero kasi alam nyo guys, ganito rin kasi. Kinisama? Shake thoroughly! Salamat. Okay, continue. Kahit na ang mundo natin ngayon is very open social media, marami tayong nakukuha sa social media, that doesn't give you the excuse to not do a proper background check. Yon! Dapat ganon! Kung ano lang yung makita natin sa harap, yun na yun. Parang sa parang problema ng mga kabataan ngayon, kung sino yung naunang kaibigan, yun yung priority nila. Oo. Mas kakampihan nila yung naunang nilang kaibigan kaysa dun sa mga kaibigan na naging second, third, fourth, fifth. Dun nagiging bias. Nagiging bias ka dun sa unang mong kaibigan kasi siya yung unang kaibigan mo eh. Which is not really tama. Diba? Ang sa akin kasi opinion ko dyan, kung kaibigan mo pareho, dapat kaibigan ka sa pareho. Kung paano ka maging kaibigan sa isang to, dapat ganun ka rin sa kabila. Oo. Hindi, kaya nga friends, hindi friend. Kung friend lang, di bahala ka sa buhay mo, isa lang palang kaibigan mo eh. Pero kung friends, kung paano mo itrato yung isa, ganun din yung pagtrato mo sa the rest of your friends. Oo, ganun dapat. Diba? Hindi yung... Equality kasi dapat. Ano yan? Ano to? Uy, tapos na? Tsaka halimbawa, pag nag-away yung dalawa mong kaibigan, ano ang gagawin mo? Maging mediator ka, pumagitna ka. Alamin mo yung side na ito, alamin mo yung side na ito, share mo yung side mo, kung bakit ganito ganyan. Kasi syempre pag may kaibigan ka, tapos may something na nanggagambala sa buhay mo, malamang sa malamang, maghahanap ka ng kausap mo. Bakit? Natural na sa ating tao na mag-ask ng opinion ng iba di ba? Mag-ask ng ibang perspective. Kung ayaw mo naman makinig ng perspective ng iba or ng opinion ng iba, may problema ka sa utak mo. Real talk to. Yung mga madaling brainwash, sorry to say, tanga. At our age, kailangan matutunan mong i-conserve yung energy mo sa tamang tao. Podcast coming soon. Oo. Yung mga topics na pinag-uusapan namin dito, magiging in-depth sa mga podcast very soon. Kaya, nandito na yung halo. Nandito na yung mix. Hey! Test! Habang siya. Oh! Pwede na. Oh! 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 It reminds me of the tropics. Pero feeling ko dapat siguro naging 2.5 na lang yung lime. Lime juice bawasan, no? Oo. So, 2.5 ang gawin nyo. So, bale sa 6 na ganito, 2.5 lang ng lime. May purpose din pala itong si Champ. Oo nga, tagatago na. Tagatago ng pang-mix natin. Nandito lahat. Pati yung kodigo natin. Saka alam nyo sa gantong mix, hindi ka mauumay agad sa french fries nyo. Yeah! Ngayon kasi ang french fries namin, plain. Ang maganda dito yung mga sour. Siguro kung into barbecue flavor kayo, pwede rin. Pero kung mag-cheese kayo na french fries, I don't really recommend it. Kasi matamis na tong mix natin eh. Hindi siya tutugma sa cheese flavor. Oh, tama lang. Tapos tama lang na nag-plain muna kami kasi mauumay agad eh. Sour cream to, no? Garlic mayo. Garlic mayonnaise yung dip namin. So, solid din, no? Alam niyo yung parang sa mga bar, mga club, tapos gano'n. Tapos ganito yung parang pulutan nila. Yung, minsan nga, hot wings eh. Yan na nga, garlic mayo. Okay, ano yung rating mo? Rating time, ikaw? Rating ko dito, 8! Bakit? Ginawa ko na excuse si Trevor, pero 8 talagang i-recommend ko dito na rating. Bakit? Masarap kasi siya. Oo. Pwede siya sa maraming mga klaseng pulutan, like a wide variety of pulutan. And may pagkaano siya, bagay siya sa mga summery occasions, ganyan, pag nag-beach kayo. And gano'n na sabi ko kanina, para siyang fruit punch. Hindi ka madaling manawa sa kanya, tama lang yung lasa niya. Para ka lang umiinom ng juice na hindi mo nga amoy yung alak eh. Hindi mo rin ramdam yung alak. Siguro ito yung tipong mapapainom ka ng marami, tapos pag marami ka na nainom, saka lang matama yung alak. Oh, parang si Rick. I'm gonna drop my body with myself right now. Like this. This is my first time I'm so really drunk. Ayan, salamat Rick. I feel my body and myself. Dahil humiga sa parking lot. Oo. Ang i-rating ko naman dito mga kaunggoy will be 8.5. Bakit? Bakit?
Kasi, masarap yung tropically vibes niya. Mhm. Pwede to sa mga beaches, you know. Cute na ito kung meron siyang payong na maliit. Ayun, no? putang ina. Tapos yung yung... Tapos may pineapple cut. Oh, solid! Ulitin namin to pag sa TikTok, di ba? Yung mga presentable na mixes. Masarap, walang alak and everything else. Basta para lang siyang juice. Refreshing na siya, refreshing na drink. Alam mo yung tipong kahit uhaw ka, okay na sa'yo to kahit may alak. No? Refresh ka talaga, lupit. So, ayun lang naman mga kaunggoy. And that's the bottom line because Manong Jared said so! And Me! hashtag sorry liver and hashtag Drink responsibly. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And to check out our join button there beside the subscription button. Saan ba yan? Dito, wherever the fuck it Basta kung is. saan man. Check nyo na lang. Tignan nyo kung okay sa inyo yung mga magiging benefits. Kasi for sure, napakasarap ng benefits natin dyan, mga pare koy! At dahil doon, shot! Pulo! Peace! Peace!